Ginataang kalabasa ang aming niluto for today's video mga kasambreros. Kalabasa, 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 pampalaki ng mga mata. Ay, sorry. Pampalinaw pala ng mata. Tinanggalan ko muna siya ng mga buto mga kasambreros at paborito ko talaga ang kalabasa. Ever since high school ako, dinatawag akong Mr. Kalabasa. Kasi, paborito ko itong bilhin sa karinderya, no? Pag dumadating ako doon, no, sasabihin nila, oh, ito na si Mr. Kalabasa. Hindi ito nakapagtataka kasi ang aking mga mata ay parang kasing laki na ng buwan ng Venus at Mars. Charong! Ay, sorry. Binuhusan ko rin ng tubig kasi hugasan nga natin mga kasambreros ang ating ingredients. Maliban sa vitamin A, ay mayaman dito sa vitamin C mga kasambreros. Meron pala tayong malunggay at iba pang gulay, no? Pako at saka ang ating ingredient ay luya at saka tanglad. Wala ng karne. Walang kung ibabang mga sahog mga sombreros, no? Very affordable mga sombreros at saka pasok na pasok sa bulsa. Good for 7 people ito mga sombreros. O diba, saan ka na? Masarap na, mura pa, masustansya pa. Charong! Si kasombrerong bahala sa inyo mga sombreros. Pinupukpok na natin ang luya kagaya ng pagpukpok natin sa ulo ng mga kabit. Ay, sorry. May napapansin ba kayo sa pagpukpok ni kasombrerong Dennis? Parang may gigil, no? Ito yung gigil mo sa pang-aagaw at saka mga agaw ng jowa at saka mga agaw ng asawa. Ay, sorry sa mga tinamaan. Sorry po mga sombreros, no? Pinigyan na natin ang ating gata na may halong pagmamahal. Charang! Pagmamahal ka dyan. So, ito mga sombreros, no? Itong aking nanay na magtatanim ng buto mga sombreros. So, itong mindset namin, no? Talagang magtanim mga sombreros, no? Siyempre, ilalagay na natin sa ating kawali ang tubig or coconut milk, no? Tubig ng gata, yung piniga natin mga sombreros kanina. Kailan pa pang memorize yan? Charong! Ay, sorry. So, ito na nga, no? Tinatanim na nanay mga buto ng kalabasa, no? Kasi yung una naming tanim ay binaha. So, kailangan magtanim uli, no? Never say die po dito sa amin mga sombreros. Nilagyan ko na ng konting asin at saka ng magic syrup. Kailan pa pang memorize yan? Nilagay na natin ang ating kalabasa kasi nga kumukulo na ang gata. Siyempre, lalagyan natin ng tanglad, pampabango. Wala tayong halong karne mga sombreros. Nilagay ko na pala yung luya kanina mga sombreros at kumukulo na at malambot na. Kaya nilagay natin ang pako. Tinikman na ni kasombrero. Siya ang bahala sa inyo at kayo ang kawawa. Ay, sorry. Ito na mga sombreros, no? Medyo luto na at nilagay na natin ang ating malunggay na pampahaba ng buhay. Masustansyang tunay. Charong! Masustansyang tunay ka dyan. So, ayan mga sombreros, no? Malapit nang maluto. At saka actually luto na, no? Ayan, ihahalo na natin mga sombreros, no? Masustansya po ito. At saka, first time ko po itong sasabihin sa luto ko, no? Walang halong joke. Masarap po siya. Para po siyang may karne. Yung pagkatamis or manamis-namis na ano ng kalabasa, lasa ng kalabasa, para nag-complement siya dun sa gata mga sombreros, no? Masarap siya. Kain tayo mga sombreros at saka ayan, so susubukan ko pa kayo. Masarap siya, no? Try nyo po. Very affordable, very nutritious at saka syempre, no, beneficial sa ating katawan. At ito ang konting kalamang dapat na alam mo. Alam niyo mga sombreros ng kalabasa na may scientific name na Cucurbita maxima, Cucurbita moschata, ay tinuturing talagang prutas ng mga botanists. Kasi sa mismong bulaklak nila mga sombreros, nabubuo itong bunga, no? This process is actually the same sa mga duhat, sa durian, sa langka, sa lanzones, sa papaya, and so on. Hindi nakapagtataka dahil ang pinakamabigat at ang pinakamalaking prutas sa buong daigdig ay kapamilya ng kalabasa, ang pumpkin, na may timbang lang naman na 1,246.9 kilograms or that's equal to more than 20 sacks of palay mga sombreros, kung 60 kilos ang bawat sako, no? That's according sa Guinness World Records 2023 data. Ang giganting pumpkin na ito mga sombreros ay pagmamayari ng Amerikanong si Travis Ginger at pinangalanan niyang Michael Jordan in honor sa basketball legend na si Michael Jordan. Maliban sa vitamin A, alam niyo ba mga sombreros na ang kalabasa ay mayaman din sa vitamin B6, magnesium, calcium at saka beta-carotene. Kaya laging tandaan, wagi ang may alam kung kayo dapat alam mo. Muli po ito po si Kasombrerong Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat mga Kasombrerong at see you sa next segment. Paalam! Hindi naman nahulog yung kalabasa, di ba? Paalam! Bye-bye! Hi, my name is Kebricyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking.
Have you seen my big book? I think I'm lost here. Where am I heading to? I'm concerned about my big book. Where's my big book? Can you help me find my big book? Do not worry about this big book, Toto. Our vocabulary term is tremulous. Tremulous. Nasaan ka na, Toto? Hoy, inaantay ka na namin dito ni Mr. Dictionary. Ang tremulous, mga sombreros, ay adjective. Ito pa yung paglalarawan natin sa panginginig, no? Nanginginig ka sa takot or sa excitement, no? Ganun po yon. Ang mga possible synonyms po natin dito ay trembling or trembly, shivery, shaking or shaky, nervous, etc. At pag ginamit naman sentence ay let it fly, Mr. Dictionary. Toto answered hilarious question with a tremulous voice. Tremulous. Hilaria, Hilaria, Hilaria. Do you know Hilaria del Rosario? Si Hilaria del Rosario, mga sombreros, ay ang first lady of the Philippines kasi siya lang naman ang unang asawa ng pinakaunang pangulo ng ating bansa na walang iba kundi si Emilio Aguinaldo. Ang tremulous, mga sombreros, ay trembling. Talagang nanginginig ka sa takot or sa excitement. Basahin natin trembling verses. Philippians 2:12. Therefore, my beloved, this was Apostle Paul, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. To work out na natin ating salvation ng may excitement, ng may takot. Isaiah 66:2, sabi dito, for all those things my hand has made, and all those things exist, says the Lord. But on this one I will look, or will I look, on him who is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my word. Grabe, may matakot to sa word ng Panginoon. So, let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Uy, ito po ay pako, mga sombreros, or pako-pako, or fern sa English. May scientific name na Diploseum esculentum. Ito po ang pinakakaraniwan sa lahat po ng uri ng fern. Kasi maliban sa ginagamit ng iba ng bulaklak or palamuti, ito po ay ginugulay dito. No? Ang talbos po nito ay ginigisa lamang o ginagawang tinola, konting magic syrup, konting bawang, konting luya, ay boom, instant ulam na po, mga sombreros. At saka nilibot talaga natin ang isla ng mabaos dito, ha, para makahanap ng pako. Marami din po dito doon sa labasan, pero since may pinuntahan ako dito ay nanguhanan ako. Masarap po ito, mga sombreros. Try niyo po ako. Muli po, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis. At sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko si Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay magsalang nagsisimang lalang nagsisimang love, pag-Lord sa ating pag-asa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!